Nung nakaraan, nakagawa nga ako ng video na tips kung paano makabili ng gold dito sa Dubai or kahit dito sa buong United Arab Emirates. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang tips kung paano kung nangailangan kayo ng pera ngunit wala kayong cash at gold lang or alahas ang meron kayo. Ang tanong, pwede ba itong gawing pera or ng cash? Ang sagot ay yes na yes. Pwede nyo ibenta ang mga gold na itatago nyo sa mga gold shop dito sa Dubai. At bawat grams ay meron lang charge na 20 to 25 dirham para sa tinatawag nilang melting fee or melting charge. Pwede nyo yan ibenta dito sa Karama Center dahil lahat ng gold shop dito ay bumibili ng gold. Kahit pa nga UP-UP na yan or sira-sira na, ay bibili nila yan ng latest gold rate. Yun nga lang, gaya ng sinasabi ko, ay may minus na 25 per gram para sa melting charge. Pero more than sa 25 dirham, ay wag na wag kayong papayag dahil lugi na kayo dyan. Pwede kayo magbenta sa J-Paul Jewelry kagaya ng nabanggit ko sa video kung saan kayo pwede bumili ng gold. Pwede na sa Gold and Diamond Workshop at iba pa. Basta guys, lahat ng gold shop dito sa Dubai or sa United Arab Emirates ay pwede nyong ibenta ang gold nyo. Mag-ingat lang kayo dahil minsan ay lolokohin or gugulangan kayo. At ang kagandahan guys, kung mabebenta kayo ng gold, kung nabili nyo ito kung ilang taon nang nakalipas na mababa pa ang value at ngayon yung ibebenta ay latest gold rate ang babasihan para bilhin ito sa inyo. So kung matagal nyo nang tinatago ang alahas nyo ay kumita na kayo dahil tumaas na ang value. Halos triple na nung unang dating ko dito sa Dubai. At kung gusto naman bumili ng panibagong alahas ay pwede nyo rin ipambayad ang gold nyo. Kung ipambabayad nyo naman gamit ang gold ay walang tinatawag na melting charge. So, kung ano ang latest price ng gold rate or kung ano ang latest gold rate, ay yun din ang kuha sa gold nyo para ipambayad nyo sa panibagong alahas na bibilhin nyo. But take note guys na dapat dala nyo ang resibo. Lalo na kung malakihang grams at lalo na din kung sa bahay kayo nagtatrabaho. Dahil malaking verification at pwede bang tawagan ng amo nyo dahil baka iisipin ng mga gold shop na ninakaw nyo ang gintong binibenta nyo. Huwag din kayo guys maniniwala sa ibang mga kababayan natin pero hindi naman lahat ay ganito. Pero may nakapagkwento sa akin na ganito ang kuha nung binibenta nila ang kanilang gold at kabayan daw ang nagsabi nito. Nakukunin nila yung ginto na binibenta ng ating kababayan na nangangailangan pero minus 30 to 40%. What? Huwag kayong maniwala guys dahil kapag nagbenta kayo ng gold dito sa United Arab Emirates ay latest gold rate dapat ang kuha nila. At yun nga kagaya na sinabi ko ay 25 dirham per gram lang ang minus para sa melting charge. Kagaya nito guys na kwintas na nabili ko last year na nabili ko ng 24,000 dirham. Dahil ang rate pa lang nun per gram ay 240 dirham. Pero ngayon ang rate is nasa 420 na per gram. Kaya ang benta dito, kung ibebenta ko ito, ay nasa 42,000 dirham na. So, malaki na kinita ko guys. Ganon din kapag nasa Pilipinas kayo dahil akala ng mga kababayan natin, mga OFW na umuwi sa Pilipinas, ay sa mga pawn shop lang pwede isanla or ibenta ang mga gold. Kaya nga ang iba ay sinasabi na lugi daw dahil nga sa pawn shop nila ibebenta. Ganito guys, kung alam nyong ang gold nyo ay hindi nyo natutubusin at malakihang grams, ay huwag nyo sa pawn shop isasanla. Dahil marami namang gold shop sa Pilipinas ang bumibili ng gold bago man or scrap gold or kahit sira-sira na. At kukunin nila yan ng latest gold rate at ganon din ang proseso. May bawas para sa melting charge. Gaya ng GNY Jewelry sa Caloocan na bumibili ng gold buo man or kahit sira-sira na. Dahil guys, gold is gold. Kahit sira-sira yan ay may value yan. Ilalagay ko sa description ng video na ito ang kanilang Facebook page para makita nyo at para malaman nyo ang tamang pagbebenta ng gold. At marami sila sa Pilipinas, hindi lang iisa. So yan ang tips kung paano ibenta ang gold dito sa Dubai or kahit sa Pilipinas. Sa mga hindi nakapanood ng tips kung paano bumili ng gold dito sa Dubai, eto yun guys. Dahil nga naibahagi natin ang iilang mga ginto na naipon ko habang nagtatrabaho dito sa Dubai, na talaga namang tumaas ang value. Yung ibang gold ko nga na nabili ko pa noon ay triple na or 3 beses nang mas mataas ang value mula sa original price. Kaya maraming mga OFW ang nagtatanong kung paano daw ba bumili ng gold or tips sa pagbili ng gold.
At mamaya sasabihin ko ang mga store kung saan ako madalas bumibili ng mga ginto. So eto guys, ang tips sa pagbibili ng gold lalo na dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai. Napakarami mga nagtatanong kung totoo daw ba na may murang ginto dito sa Dubai. Ang sagot guys ay wala. Walang murang ginto dito sa Dubai kaya hindi yan totoo. Dahil lahat ng gold shop ay ang sinusunod ay ang latest gold rate. At pare-pareho din ang mga tax sa lahat ng mga shop or sa buong United Arab Emirates na 5%. Ngunit dito nila nasasabing mura dahil magkakaiba ang making charge ng bawat shop. Depende na lang kung marunong kang magkwenta at marunong kang tumawad. So paano nga ba ang pagbili ng gold or kung paano ito pinepresyohan? Ang pagpresyo sa gold guys is yung latest gold rate ngayon or yung latest gold rate kung kailan ka bibili, plus making charge times yung grams at plus yung 5% VAT. Pero paano mo malalaman kung magkano ang making charge na ibinigay sa iyo ng staff ng isang shop? Ganito lang guys, i-reverse nyo lang ang computation. I-minus nyo ang 5% tax, then i-divide nyo sa grams, then i-minus nyo yung gold rate. At yung matitira, yan yung making charge na ibinigay sa inyo ng staff. At ito guys, ang making charge na madalas na ibinibigay sa akin dahil madalas din akong bumibili ng ginto sa iba't ibang mga shop. Yung 25 dirham per grams ay okay na yon. At minsan nga ay 20 per grams ang binibigay sa akin. Pero sa ibang shop, yung 30 per grams ay okay na din lalo na kung maganda ang design. But guys, base lang ito sa personal kong experience. Hindi naman natin pwedeng ikumpara ang experience ko sa experience ng iba. Ngunit paalala sa mga kababayan natin na mag-ingat sa pagbili sa mga gold shop na hindi legit. Lalo na sa mga online. Dahil baka makabili kayo ng mga gold-plated or mga peking ginto. Dapat bibili lang kayo sa mga legit at sa mga totoong gold shop. So eto na nga kung saan ako bumibili ng mga ginto ko. Kapag sa Karama, ang binibilhan ko is yung J. Paul Jewelry sa loob ng Karama Center. Kapag nasa Albarcia naman is yung Jewel Cloud sa likod ng Mall of Emirates. Kapag nasa Satwa naman kayo ay suggest yung Vincini Gold Shop na matatagpuan nyo malapit sa Big Mosque sa Satwa. OFW ka bang pangarap ng umuwi? Let gold be your retirement plan. After years of hard work abroad, ang tanong, may uuwian ka pa bang seguridad? Karamihan umuwi ng walang ipon. Kasi puro gastos padala at pautang ang inuuna. Gold is portable wealth. Hindi lang basta alahas, kundi real asset na hindi nawawala ng halaga. Unlike cash na nababawasan taon-taon, gold preserves your sweat and sacrifices in solid form. Habang malakas ka pa at may kita pa sa abroad, convert some of your savings into gold. Isang hikaw ngayon, retirement fund bukas. Kasi ang ginto, hindi lang sinusuot, iniipon para sa kinabukasan. Kung pangarap mong umuwi, make sure na may dala kang yaman, hindi lang alaala. Gold is your plan A para hindi maging plan B ang pagtanda mo.